Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa ating Sam Sam TV. Kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman din nyo, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. So siyempre, today is Monday. Marami tayong ginawa ngayong araw ng Monday. Siyempre nandiyan yung naglinis tayo ng bahay at naglaba at syempre yung mga vlogs ko, inatupag ko. And then ayun, talagang ginagawa ko talaga dito sa bahay everyday pag nandito ako, talagang naglilinis ako sa tuwing umaga. So yun, so after ko mag-almusal talagang cleaning. Syempre nagpupunas-punas tayo ng mga mesa, yung mga alikabok at syempre nagmamop ng floor. So kailangan kasi yun. Kasi syempre 'di ba, parang the whole day yung mga kalat, hindi naman makalat, pero syempre, gusto ko talaga laging parang pag tinignan ko yung paligid ko, malinis siya lahat. Ayoko na may mga dumi. So, yon. So, ganun talaga yung Mama Sam. Sa pagluluto naman, syempre, sino ang bahala dyan? Kasi ayaw niya ako nagluluto. Hindi ako masarap magluto. Ayaw niya ng Filipino food. And anong magagawa ko? So, siya na. So, kaya ako, puro kinakain ko Thai food talaga. And then, syempre, sa pagkain, hindi nawawala ang prutas. So, syempre, kailangan may banana or kaya may mango o kaya may watermelon. So, dapat talaga laging may ganon. Para syempre, yung vitamina, kasi hindi kasi ako umiinom ng supplement vitamin. So, mas gusto ko talaga yung mga fruits. So, yon. At konting exercise sa umaga, ayun, nandoon yung walking, nandoon yung sayaw-sayaw. Minsan nga parang feeling ko, nandoon pa rin ako sa 20 years old yung katawan ko. Pero minsan, syempre, nagugulat ako at nalulungkot ako kapag may nararamdaman ako na parang ang sakit ng likod ko o ang sakit ng tuhod ko, ang sakit ng ano. So, it's aging. So, yan. So, minsan nakakalimutan ko talaga kasi yung energy ko, to be honest, lalo na kung nasa party ako, oh my God, yung energy ko nung kabataan ko, ganun pa rin talaga. Yung ano mo yun, yung kung maka-indak ako, ay todo-todo. Kaya pag uwi ko, aray, ayun, ang sakit ng tuhod, hindi na makatayo, gano'n. So, doon ko na nalalaman, oh my God, na-over yata ako sa kaka-indak kagabi. Tapos hindi ako nag-stretch, gano'n. Kaya nabigla yung mga buto, gano'n. So yun, so siguro walking, ayun ang the best na ginagawa ko. Kasi parang feeling ko kasi yung walking kasi talagang winner siya. So yun. Anyway, so malapit na ang Miss Universe Philippines. Lahat tayo ay excited na. Excited na ba kayo? So maraming pwedeng mangyaring pagbabago na magaganap sa coronation night. Hindi natin alam, di ba? Maaari yung mga front runner ay manalo, makatugtong sa top 5, lahat sila depende. Maaari ang mag-uwi ng corona ay from the binibining Pilipinas Queen, hindi din natin alam, pero maaari ding bago. So dito kasi sa Miss Universe Philippines, ang hinahanap nila dyan, yung kandidata na talagang una may dedikasyon sa Pilipinas, and then dapat pag tinignan talaga siya, mukha siyang Pilipina. Ayun yung napansin ko dito sa Miss Universe Philippines. Pero syempre, marami tayong kandidata na may dugong banyaga at lumalaban ng todo-todo. So, paano sila? Hindi na sila mananalo. So, maraming nagko-question sa beauty ni Iloilo. To be honest, ang daming nagko-question dyan. Questionable sa kanila yan. Mananalo ba yan? Or ano? Ako para sa akin, it's not about yung appearance na meron itong si Iloilo. It's about yung, tignan nyo, yung determinasyon na ginagawa ni Iloilo sa competition. Kasi kung ako, sa totoo lang, walang halong bias. I love Iloilo kung ano yung ipinapakita niya na galing dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Yung galawan, yung determinasyon niya, yung puso niya na gusto niyang makuha yung corona. Ayun yung nakikita ko kay Iloilo. And then, nahuhusgahan siya sa kulay na meron siya kasi parang hindi siya nagiging priority ng mga tao na manalo kasi nga yung beauty, yung styling, short hair. So medyo medyo nahihirapan i-adapt ng mga Pilipino yung ganong beauty. But ako, para sa akin, it doesn't matter. Kahit naman sabihin mo, kung kalbo ako, anong gagawin ko? Basta laban ako, di ba? Katulad ni Mandawi. Hindi naman porkit na short hair si Mandawi, ay hindi na siya pwedeng manalo o wala na siyang karapatan manalo. Naiintindihan ko yung maliit yung tsansa, pero may chance pa din. Then yung chance na yun gamitin nila para mas lumaki, o di ba? So yun, ako
pagdating kay Iloilo, potential and possible naman na mauwi niya yung corona. Bakit hindi? Kasi ako, una, magaling. Pangalawa, talagang may ibubugat talaga yung comm skills niya pag nakatungtong to ng top 5 And then, marunong sa pasarela, naglalakad naman, maliksi, at maganda din yung katawan. So, yung styling lang talaga, yung medyo problema natin na hindi natin alam okay ba to o hindi. Ayun lang. Pero the rest talagang masasabi ko, pasok sa banga, 'di ba? So, pwede talaga si Iloilo ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to at hindi imposible 'yon. So, anong problema kung siya mananalo? Wala naman, 'di ba? So, choices 'yon ng judges at choices 'yon ng organization. And respetohin natin 'yon at suportahan natin kung si Iloilo nga ba ang mananalong bagong Miss Universe Philippines. So, alam na ng organization 'yon kung ano yung gagawin nila. So, marami tumatakbo sa utak ninyo pero kasi it's time na rin para sa atin na magpadala tayo ng Black Beauty para maiparamdam natin sa mga Black Beauty na sumasali dito sa Miss Universe Philippines na allowed sila, na pwede silang manalo. Bakit naman hindi? Diba? So, ayun yung akin. So, sana mabigyan nyo sila ng chance at sana maparamdam natin yung suporta na kailangan nila. Kasi I'm the one of the member of the Black people. Kaya lang kasi, syempre yung discrimination talaga. Sa akin nga lang, ay si Mama Sam kalbo. Kasi hindi ako pwede magpatubo ng buhok kasi kulot-kulot siya. Tapos manipis. So, mas gusto ko ng kalbo siya. Ganon. Pero kasi syempre, hindi naman porket kalbo ako, ay hindi na ako belong. So, ganon. So, minsan yung discrimination na ganyan, medyo mararamdaman mo. Pero guys, alam nyo sa totoo lang, hindi mo dapat maramdaman yon kasi depende yon sa personality mo, sa pagkatao mo, sa puso mo. So, kasi dito ramdam ko naman, yes, I'm a Black people, pero mahal ako ng mga taong nasa paligid ko. Yung mga taong nakakasalumuha ko, nagugustuhan nila ako ng bonggang-bongga at ini-embrace nila ako bilang kaibigan nila. So, wala akong nararamdaman na kahit anong mali. Para sa mata nila, maganda ako, di panalo na. Di ba? So, yun. So, ganun din sanang iparamdam natin kay Alexi at hindi lang yun sa mga lumalaban dito katulad ni Florida, tulad ni Bulacan, katulad ni sino pa ba? Kung sino-sino yung mga Black Beauty na lumaban noon. So, sana wag natin sila i-discriminate. Sana mahalin natin sila. Kung hindi ka naniniwala sa kanila, respeto. So, dapat nandoon yung respeto. And then, yes, possible na papunta kay Bulacan or kay Alexi ang corona ng Miss Universe Philippines. At kahit si Florida, may chance din. And then, punta naman tayo kay Taguig. Si Taguig pwede din manalo kasi iba din yung eksena ni Taguig. Yung iba nakukulangan kay Taguig, but yes, si Taguig at masasabi mo rin complete package. So kung si Taguig naman ang mananalo dito, supportahan natin si Taguig. And then of course, si Stacey Gabriel. Si Stacey Gabriel ganun din na sobrang iba din yung ipinapakita at possible din manalo. So ang sinasabi naman nila kay Stacey, ay nako, ang liit ni Stacey, di ba? So laging ganun yung komento ng tao. Pero hindi naman yan sa height. Nandoon yan sa ganda ng kandidata at yung galing talaga, yung pinapakita nilang galing. Kaya huwag nyo silang pintasan. So, kung sila yung mananalo, sila ang mananalo. Isa pa, kawawa din sa kanila si Baguio. Kasi si Baguio, sinasabi nila, hina ng communication skills ni Baguio, hindi mananalo yan. Ano ba guys? Nakakasagot naman siya at maganda naman yung mga sinasabi niya. Napapakinggan ko naman at na-appreciate ko yung mga sinasabi niya. Bakit naman hindi? Hindi naman siya yung wala naman ganon. So, nakakapag-deliver naman siya ng gusto niya sabihin. Saka, medyo yun lang talaga naramdaman ko na bata pa si Baguio. So, parang feeling ko, ayun, so kailangan talaga maging adult siya at maintindihan niya yung mga bagay-bagay na mas malalim pa at para mas ma-deliver niya ng malalim yung sinasabi niya. So, yun yung problema. Matalino si Baguio, magaling sumagot. Kaya lang, ayun nga, medyo ramdam mo pa yung pagka-baby pa niya. Ganon! And then, of course, si Pampanga. Maraming nakukulangan kay Pampanga kasi daw si Pampanga daw para daw lulubog, para daw palitaw, lulubog, lilitaw. To be honest, si Pampanga, ito yung nakikita kong potential din na talagang masasabi natin, my gosh, ang ganda ni Pampanga. Yung beauty na meron siya, medyo nakakaloka kasi parang, wow! Panalo. May height, may body na pwede mo talaga i-transform ng todo-todo, na pwede ikagulat ng lahat.
Pero ayun nga lang. So, medyo kailangan lang talaga magpakitang gilas dito ni Pampanga ng bonggang-bongga para mas malaman natin yung galawan niya na talagang umangat pa ng level up, di ba? Pero syempre, hindi rin natin maaalis kung bakit nga ba gustong-gusto ng mga Pilipino itong si Atisa Manalo. Una kasi syempre sa profile na meron siya. Yung profile ng isang Atisa Manalo, hindi kasi biro to. Ito yung masasabi mo na talagang ready na, pwede, at may experience na kasi. So, syempre, minsan na pinatunayan sa atin yun ni Atisa Manalo nang lumaban siya sa Miss Universe, sa Miss International noon, sa Binibining Pilipinas. And then, ayun, nag-first runner-up sa Miss International noong 2018. Kaya, talagang masasabi mo ang isang Atisa Manalo, kumbaga kumpiyansa ka sa kanya kasi alam mong may napatunayan. And then nandoon din syempre na hindi mo maiiwasan yung maririnig ng mga Pilipino na parang, oh grabe yung mga taga-ibang bansa galing sa ganitong pageant yung ipinanalo nila, and then gusto natin makasabay doon. So hindi lang natin din alam kung ano nga ba yung game ng Miss Universe Philippines Organization this year, kung willing ba sila magpadala na may experience na or gusto nila ng bago. So ayun yung aabangan natin sa May 22. So si Atisa Manalo, wala tayong masabi. Sa laban ni Atisa Manalo dito, ginawa niya na yung lahat ng makakaya, yung transformation as a Binibining Pilipinas Queen to Universe rather. Talagang ramdam mo na nandoon na grabe yung transform niya. At ramdam mo din yung determinasyon talaga ng isang Atisa Manalo sa kompetisyon na kung saan talaga makikita mo naman talaga na lumalaban ng todo-todo at hindi nagpapabaya. Kaya ganun kalaki yung kumpiyansa ng mga Pilipino na siya ang mananalong Miss Universe Philippines this year. At ako naman bilang syempre pageant vlogger or pageant analyst, so sa aking mga nakikita, sapat na para masabi ko ang isang Atisa Manalo ang pwedeng mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines this year. Bakit ko nasasabi yon? Dahil nakikita natin yung trabaho niya. Mas maiintindihan ko kung hindi siya nag-e-effort. So, parang doon, mas titignan ko yung ibang kandidata. Kaso kasi nag-e-effort kasi ang isang Atisa Manalo sa kompetisyon. Kaya, parang feeling ko, Atisa Manalo, ang isa sa mga talaga, i-consider mo na automatic na, okay, siya ang mag-Miss Universe Philippines. Lalo na ngayon, nakikita natin yung effort, nakikita natin yung kanyang pasarela, nakikita natin yung kanyang Q&A na talagang nag-develop pa ng gusto. And then, plus nandoon, body, beauty, saan ka pa, diba? So, yun. So, ready na ipadala mo sa Mexico. At kung meron mang idadagdag pa sa kanya, siguro yung development na para mabuo siya bilang isang Miss Universe candidate. So, yun yung aabangan natin kung sakasakaling siya ang mananalong ngayong Coronation Night sa May 22. Pero syempre, ito ay hindi ko naman sinasabi na sure na. Sinasabi ko lang dito ay possible at talagang siya talaga yung nakikita mo na pwede, di ba? Pero hindi ibig sabihin nun ay wala nang chance yung ibang kandidata. Marami, katulad nga na sinabi ko, pwede din si Alexi Brooks. Nakikita din natin yung laban ni Alexi na talagang buo din. Pero syempre, tignan natin kung paano niya tatalunin tong mga front runner. Andiyan din syempre yung ibang kandidata katulad nila Cainta, Baguio, Taguig, Pampanga, and then pwede din itong mapunta ang corona sa mga baguhan na hindi natin namamalayan. So yun, di ba? This is a competition, guys. Walang kasiguraduhan at hindi pa natin alam kung sino talaga ang mag-uuwi ng corona. But for now, Atisa Manalo ang nakikita natin na isa sa mga malakas. So yun, di ba? Lahat naman sila naglalaban Kaya ayun talaga, titignan mo talaga sila doon. But wish all the best sa lahat ng kandidata. Diba? So yun, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga tinatalakay natin? Comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat. Syempre, sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, click subscribe. So yun, so maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Kapon ka.